Pero tol, parang maganda to ilipat dun sa puti, no? Yung clear taillight. Tingin mo papayag ka ba para sa tropa mo? Na-testing na naman namin, kaso maganda. Maganda. When the price is right. Tropa naman pwede na 5K. 5K, oh? Okay guys, ito yung i-shoot natin dalawa ngayon na Mitsubishi GSR. So, kung di kayo familiar guys. So, ito yung mga two-door guys na akala nyo para silang mga Evolution. Actually, para tong, tol, ito pala yung owner, isa sa mga owner, pangalan natin. EJ. Ganda ng ngiti ni EJ, no? Ito pala yung mga tropa natin. Shoutout yung mga tropa natin kasama. Ito si Josh, si Marcus. Si Marcos, tsaka si Aaron. Mga tropa natin yan sa Ibaan. Diba? Nasaan pala tayo ngayon, tol? Nasa Lipa tayo ngayon, SM Lipa. Lipa, Batangas. Okay. So, asan yung kotse mo dito? Ito. Itong puting GSR. Tol, ang GSR, kamukha nito yung Lancer na pizza pie, no? GLXI. Pero anong nauna? Parang kasabayan niya eh. 98 model tong sa akin, pero yung pinakaunang nilabas ng GSR, ang alam ko 1997. Pero ano to, nagsimula yung 4-door, tapos naglabas ng coupe, gano'n. Para sa akin, kapag 2-door, yun yung mga gusto ng Pilipino eh. Pero bakit ito hindi masyadong sought after? Tingin mo bakit? Hindi ko din alam kung bakit. Kasi more on mga tao, more on Honda eh. Honda kasi gusto nilang yan eh. Tsaka feel ko dahil lumabas siya sa Pilipinas eh. Oo. Kasi ayaw nila nang lumalabas dito sa Pilipinas. Kahit 2-door na, ano? Bakit naman GSR napili mong kotse, tol? Actually, pag-graduate sa ng father ko. Graduation gift. Graduation gift. Matagal na to sa amin, parang first owner yung dad ko. Nung gagraduate ako, binigay na sa akin. Ako na nag-modify. Ano yung mga binago mo dito pala? Sa 1998 model, naka 2-piece headlight siya. So nagpalit lang ako ng 1-piece headlight, pang 2000 model. So ito yun? Yep. So yung 2-piece, dalawa yung bombilya, gano'n? Hindi. May hati siya dito. May corner right siya kasi wala yung headlight niya. Tapos nagpalit lang ako ng 1-piece. 1-piece headlight, pang 2000 model end up. So parang ginawa mong mas modelo yung itsura ginawa mas modelo. Tapos naglagay lang ako ng fog lamps. Wala siyang fog lamps ang stock niya. Bakit tol itong fog lamps na ito, iba yung itsura dun sa isa? Yung sa akin, pang GSR sadya. Yung sa kanya, pang Nissan Basara. Nissan Basara. Hindi ko pa narinig Nissan Basara, pero ito itsura niyan guys, pang. Nire-research natin yan. Kasi nasa Batangas ka, no? Ang alam ko kasi yung mga Batangas, hindi sila nagtitint eh, tulad nun. Kasi mainit eh. Tsaka pinandi-daily ko na rin eh. Tropa natin eh, no? Hindi nga seryoso tol, kasi pag car guy ka naman, di ba? Bakit kami tint? Mainit eh. Mainit? Kasi araw-araw ko siya ginagamit. Hindi katulad dati na bihira ko lang siya gamitin. Weekly ko lang siya gamitin dati. Kaya wala akong tint dati. So sinacrifice mo yung ano? Sinacrifice ko. Yung look? Para na rin sa interior. Para ma-preserve. Parang hindi pa yung tawa mo. Sa bumper, ano to? Stock lang? Stock lang yung bumper ko. Naglagay lang ako ng fiberglass na chin. Ano to? Yung mga GSR ba tol? Meron din to mga USDM, JDM, Euro, mga ganon. Hindi familiar sa USDM pero sa JDM familiar ako. Meron siyang Mirage Asti ang tawag. Asti? Asti. May mga ano siya eh. May mga model din siya. RS, version R. Yung RS, same lang nung wing ko. Pero yung trunk niya, may nakalagay na Mirage. Ito yung Asti, yung ganitong type ng bumper. Kasi merong type ng bumper na cyborg. Pag ganun siya. Iba pa yung Iba pa yung cyborg na bumper. Pintura, ito yung Orig paint niyan? Orig paint pa. 98 model to, di ba? 1998 model. Kumpara sa pizza pie, yung interior nito halos pares lang. Magkaiba. Talaga? So ibang kotse pa rin pala talaga to. Bakit hindi mo tol ginawang Evoluc to? Kasi marami nag-Evoluc ng ganyan, di ba? Kasi kailangan palitan din yung medyo magastos kasi papalitan mo rin siya ng all-wheel drive, tapos papalit ka rin ng makina. Kasi ayoko nung body kits lang, tapos yung makina mo naman stock. Okay. Dito tayo sa likod dol. Silipin natin itong likod. Ito ba yung mga ano to? Ay, EGR. Pucho, rare ba to? Rare yan. Rare yan eh, no? Tatakbuhan yung mga tropa na. Ano yung mga rare parts ng mga GSR tol? Kasi ako, wala akong alam kasi talaga actually sa GSR. So ako, no clue ako. Ano yung mga rare parts na ito? Actually, rare parts yung tulad ng one-piece headlight, sobrang hirap niya makahanap, lalo sa mga surplus. Kung makahanap ka man, medyo madilaw na yung condition niya. May yellow, gano'n. Yellow. Tapos, yung sa taillights naman, yung slanted taillights, yun yung mga rare parts. Kaso slanted. ito, PHDM to. Stock niya. So ito nung paglabas sa kasa, ganito yung tsura niyan? Wala lang siyang garnish. Naglagay lang ako ng plate garnish. Ito rare na rin to. Itong garnish, saan naman yung galing JDM din yan? Japan din yan. Pwede natin masilip yung interior nito. Sige. Malinis ba naman to Malinis. Wala man tong anomalya. Okay.
Ay, pucha, malinis nga. Ayun lang, all stock lang yung upuan ko. Pati mga ano. Tapos naglagay lang ng yung trim, wood trim. Minatch ko siya sa ano, sa nakakabit ko na Origmomo na wood ano, Steering wheel. steering. Pero yung tol, yung mga ano, GSR, may mga wood trimmings din talaga to. parang from stock? wala. Ah, so accessorize mo na lang yan? Accessories lang. Okay. Yung sa center console naman, tsaka sa mga dashboard, same lang na sa pizza. Ah, halos same na same lang. Same na same talaga? Same na same. Pati Okay. dito. Sumula dito hanggang sa dashboard, same lang. Ang iba lang dito kasi Tudor nga. Mas malaki yung pinto. Mas mahaba, ng no? Tudor. Mas mahaba. Tapos sa likod, buti kasya kayong dalawa dito. Ah, kasya kayong mga sumasakay dito sa likod pala. Oo, kasya pa naman. Masigip lang talaga sa likod, kaya hindi ako nasakay sa likod. Chop! Hindi, masigip talaga boy, no? Pero kasi pag Tudor, ganun talaga guys. No? Medyo masigip talaga sa likod. Makina tol, pwede natin silipin? Pwede. Silipin Medyo natin, madumi mga- lang. Silipin natin makina. Lahat sinisilip dito sa channel natin. Boy. Ako lang din. Ay, malinis boy. So, ano to? Dock ba to? Sok lang. Naka-engine cover lang siya. Ah, kaya malaki. Okay. Foolish, no? Pero ito, naka-dampers, orig na ano to? Yan, ano na yan. Aftermarket. Aftermarket na yan. Talaga. Degreaser lang, degreaser. Oh, kamusta yung ano yung mga nagiging problema ng GSR? Wala naman akong nagiging problema pa. Nag-maintenance lang ako last month. Yung mga timing belt ko, simula pa nung 1998. Last month lang ako nagpalit ng mga ganun. Mga timing belts. Mga hose, mga hose. Simula ano pa yan. Pero napalitan ko na. Pero hindi siya mukhang ano guys, para sa akin yung mga nakikita yung ganito, hindi siya mukhang 90s car eh, no? Kasi syempre, alam ko na bakit, kasi may engine cover. Kadalasan kasi yung mga 90s car, hanggang kahit actually sa Corolla guys, yung Love Life, wala namang mga engine cover eh. Actually yung engine cover pang 2000 model na siya. Nilagay mo Nilagay yan? ko lang siya. Para mag 2000 model. Mahilig ka pala mga ano, manipula. Para gawing mod. Pati yung ano ko, yung rear disc brake ko. Pang disc 2000 brake din model to? siya. Okay. Naka-drum brake siya originally. Convert ko lang. Kamusta yung ano nito, tol? Yung mga... Kasi syempre, din sa atin sa Pilipinas, pag yung mga bata, akala nila sports car kapag Tudor eh. Ayun, medyo head turner talaga pag naka-GSR. Yung, pansin ko kasi, yung mags na ito, tsaka yung goma ni Bob, ano ito, 40 series ba yan? 40 series tapos 17s. Napakanipis. Hindi yan matagtag yan. Hindi naman kasi naka-torno. Hindi naman maalog kapag ano... Hindi naman. Yung problema ko lang dito kasi naka-17s ako, nagra-rub siya sa fender liner pag sagad yung liko. Ito. So anong ginagawa mo para... O tinitiis mo na ni Rob? Tinitiis ko na lang. Bala ko kasi mag-ano talaga, coilovers para medyo stiff yung suspension para hindi nasabit. Tapos, punta naman tayo dito sa isang... Ano na to? GSR. Tol, salamat ulit. Pinakita mo yung GSR mo. Ito naman yung susunod na owner. Papi, anong pangalan natin? Joshua po. Joshua, okay. Tol, para sa'yo, bakit GSR ang kinuha mong sasakyan? Parang ano siya, parang pag sinabing Tudor, iba pag Tudor talaga eh. Parang, paano ba masasabi yun? Sports car. Pag ganun. sports car. May factor yung parang nahihirapan sumakay sa likod eh. Parang may ganun. Is Bali- pogi, parang ganun eh, no? Bale, ang nakakasakay na lang naman dito is kami ng aking loved one. Yun. Shoutout sa'yo. Yan. Shoutout mo yung pangalan, Tol, para matuwa. Shoutout Ann Mariden. Ayun, kay Madam. Tol, pansin ko dito, yung headlight nito, parang magkaiba. Kasi, ito, tingin mo to. Ito medyo malabo. Dito, clear. Bakit ganun? Bale, ito kasi is, Urig Koito na one-piece headlight. Original. Tapos ito, depo. Depo. May ganun, may depo. Tsaka Kasi ang... ito rin pala sa Lancers. Ang Lancer, ang GSR kasi, yung release na ng Lancer, two-piece yan. Bale, parang putol dito. Tapos ito naman, isang diretso. Tapos sa mags, Tol, ano mags to? Maganda to, T37. Bale, Rota, Grid 1. Grade 1. Grade 1. Tapos naka-B-cups. Naka-B-cups. Parang ito yung JDM style, tama ba? Tama. Tapos ito yung Para siyang VIP, parang ganun. VIP style. Parang ganun. Ito parang JDM, no? Okay. Tapos, itong maganda, Tol, walang tint, no? Ano pala to? Green glass. Ay, hindi to tint. Hindi to tint. Green glass talaga. Pagka green glass, guys,
Parang aquarium type yan eh. Para kita din sa loob. Kita sa loob kasi yung interior nito. Ano yung interior nito? Bale, ang interior nito is Japan din. Bale, ito ay itong unahan at saka likod. Galing to sa half-cut ng GSR ng Japan. Dito makikita din yung markings ng half-cut GSR. H-C. Half-cut. Baka naman sinulat mo naman. Ay, hindi pre. Marami siguro mga pentel pen na pink. Dito din makikita. Ito kasi dapat nasa driver side. Ito kasi yung parang yung tumataas. Pang up and down ng upuan. Up and down ng upuan. Ito nasa driver side. To, di ba ang Japan, right-hand drive? Kaya Tsaka, nandyan. iba yung seat. Hindi pala, sa bag ko pala to guys, sorry. Akala ko iba yung seatbelt eh. Oh. Tapos napansin ko dito, ito, chrome naman to. Chrome. Ano to? OEM. 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 Tapos pero ito, tol, hindi siya naka-disc brake pa. Hindi pa. Ang disc brake kasi, kung doon nagkakamali, nagsimula siya sa 2000 model. Ito kasi is 99. 99 model. Tol, yung mga pinaka-late na model ng GSR. 2002. 2002. Yun yata yung alam kong doon nagkakamali, yun yung mga slanted taillights. Tapos, iba din yung trunk. Pero sa interior, same lang. Naka-leather. Naka-leather yung mga 2000 model. 2 model. Okay. May mga matic din ito. Meron. Para kasi siyang ano guys eh, no? Iba talaga kapag Tudor pag nakikita mong ganyan. Tapos black and white pa, no? Masarap tignan eh, oh. Tapos, napansin ko dito, ano ito, naka-clear taillight. Kala nyo guys, sa mga Honda yung mga clear taillights, no? Meron din pala sa mga, ano, GSR. Bali, ano to, aftermarket na clear taillights. Tapos, yung wing is mid-wing na clear din. Ay, naka-clear din to. Clear din. Okay. Pero yung kanina, tama ba? Parang mas mataas to, no? Medyo mataas. Ito kasi is, galing kay Frankenlu. Shout out Frankenlu. Boss Frankenlu. Ay, yung mga nagpapadala mga JDM parts natin, eh, no? Tsaka ito guys, kumpara dun sa white kanina, ito mas mataas yung ano, Mid-wing. Mid-wing ang tawag dito? Mid-wing. Yung isa low. Parang ganyan. May high din ba na yan? Siguro pag sinabing high, ano na yung mga nasa, yung Evo concept. Yung matataas talaga. Ay, tapos ito pala. OEM na sun visor. So, ito, yung visor na to, paano siya kinakabit? Clip, naka-clip yan sa loob. Ano na lang, yung parang bolt-on na lang sa ano. Kasi parang, ano talaga to, yung urig na pang dito talaga. Hindi siya yung pinilit. Hindi siya pang galant. Pang GSR talaga. Pang GSR talaga tong ano na to. So, ito yung mga ganito, rare na yan. Medyo rare na tong ganito. Tapos meron din kasi nito yung tinatawag na motorized, yung kusang umaang. Ay, mag-isa. Ito kasi is yung manual. Tsaka guys, kapag may mga sunshade na, ano na to yun, no? Parang medyo luxury car na, luxury medyo. type na. Tsaka alam ko, optional to, tama ba? Hindi siya nabibili from stock talaga, no? Parang kung sa ano, Casa release, parang gano'n. Pero tol, parang maganda to ilipat dun sa puti, no? Yung clear taillight. Tingin mo papayag ka ba para sa tropa mo? Na-testing na naman namin, kaso maganda. Maganda. When the price is right. Tropa naman pwede na 5K. 5K, oh! Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, pupunta kayo sa page na to. So tara,
So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Madalas ko nakikita yung mga clear taillight sa mga ano lang to, no? Sa mga Honda. Honda, no? Mga Corolla, Honda. Sa GSR, sa Mitsubishi, sa Mitsubishi, ngayon ako nakita ng ganyan. Pwede ba malaman magkano yung mga magkano yung value ng mga ganyan? Basta may ano na lang, parang reference na lang. May nakikipag-swap kasi sa akin dati ng Mio sa clear dito sa isang set na to. Sa clear taillight ng motor. Ng motor. Mio. Sporty. Sporty. Yun Hindi mo pinalagan. Hindi kasi sobrang rare na ng ganito. Bihirang-bihira ka na ng taga makakita ng clear sa Lancer. Iba kasi yung ginagawa nila. Parang bibili sila ng stock tapos parang yung parang papalitan nila ng Babasagin, ganun. babasagin tapos papalitan nila ng mga Acrylic. Pero acrylic. ito Pero orig. ito orig. Anong muffler to, tol? Bale ano yan, Jasma FGK tapos yung headers is naka din, Jasma. So Bale, isang diretso full siyang, exhaust full na exhaust. Jasma. Ah. Kaya meron dito sa interior. Bale Orig, Memo Monte Carlo. Tapos, Steering wheel. Steering wheel. Tapos ito nga, yung JDM na seats. Bale, ito kasi is parehas lang din to ng local release. Kaso nga lang, yung headrest niya walang pattern. Hindi tulad ng sa local na isang diretso siyang ganyan. Yung kanina ba, yung pattern hanggang headrest? Hanggang headrest meron. So pag JDM dito wala na? Wala. Same lang rin pala to sa sa Pizza Pie, no, tol? Parehas lang. Bale, may iba pa rin yung pattern ng Pizza Pie. Bale, itong pattern na to pang GSR lang talaga. Para siyang medyo tiger type eh, no? Mm-hmm. Tiger camo. Pero yung itsura, tol, parehas lang. Parehas lang. Pattern lang talaga Pattern. nagkakaiba. Okay. Tapos yung upuan sa likod is 60-30 yung hatian. May iba yung hati doon. Hati, hanggang dito lang yung hati. So, bababa ng isa. Baba na. So yan yung rare, mas rare yan. Medyo. Iba yung hati niya. Ano natin, engine bay? Bali, lang, SPR na trot bar, ito yun. Tapos, Jasma headers, tapos 3-row na radiator. Ang kapal, no? So kumpara natin, guys. Ito yung stock, tol. Tama ba? Ito, stock pa na radiator to. So from 98, from 98, ito pa rin. Tapos nagpalit ng ganong kataba. Kapal, no? 3 rows. Minsan niya nag-ano ako dito, minsan wala laman to. Pero hindi siya nag-overheat kasi nga sobrang laki ng radiator. Ito, iba rin yung cover. So sabi ng tropa natin kanina, ito wala rin tong engine cover dati. Wala din. Nilagyan lang. Nilagyan lang. Para naman sa unit mo na to, ano yung mga nagiging problema mo madalas dyan? Siguro hindi na mawawala yung kasi nga lowered, medyo mababa. Yung sayad sa mga dito. Pero 16 no? 16 na talaga. Pag 195. nag-15 sa GSR, maliit. Medyo maliit, parang bitin para sa 16 talagang tindig, no? Meaty look. Sa bagay, naka Aribo. Pag DE talaga, pag grade 1, no? Bagay talaga meaty tires, no? Para sa'yo, ano yung mga advice mo para sa mga gusto kumuha ng mga GSR? Ano yung mga dapat i-check? Ano yung mga dapat i-consider? Ganun. Ang pinakauna nilang i-check dyan lagi, servo. Kasi pagka sira ang servo ng gantong sasakyan, yung taas-baba ang minor, yung hindi idle up ba yun? idle up. Hindi consistent yung minor. Check nyo din yung mga madalas binubulutong sa gantong sasakyan. Madalas kasi dito is yung quarter panel. Pero sa mga bubong naman, wala namang problema dun. Sa mga quarter panel, madalas. Tol, at tanong ko pala, magkano ba ang i-reading budget para sa mga ganitong kaayos na 150 yung mga stock talaga. Yung talagang tatrabahuhin mo pa bago mo mapatino. Mga 150. Yung 150 na yun, pangit pa yun? Hindi naman sa pangit, pero I mean, running condition na. running condition. Pero hindi siya yung mint. Hindi siya mint condition. Hindi ganito, hindi ganyang style. Medyo. Yung mga ganitong style, yung mga ganitong itsura na. Mga nasa 200, 250. Mga ganun siguro. Sa airbody. Kasi airbody, ang alam ko nasa 190, 100 na, no? 200.
So, pero ang ka-level din kasi nito, tama ba? Ka-level nito mga Civic. Kaira niya, no? Kaira niya, oo. Kasaba yun. Sino gusto mo i-shoutout pala? Batiin. Bale, shoutout sa Respeto. Tsaka sa Rendezvous. Ano namin yun? Samahan namin. Ibaan, tsaka sa Lipa. Tapos shoutout din kay Denden. Tol, ikaw ba may gusto ko i-shoutout? Shoutout lang sa sa Respito rin tsaka sa Rendezvous na grupo. Tol, salamat Thank ulit. you. Okay guys, so sana na-enjoy nyo yung mga vlogs natin about dito sa dalawa nating GSR. Para sa akin guys, gusto ko rin pala ng 2-door. Gusto mo ng 2-door, parang ito na yung pinaka-budget meal mo na makukuha. Kasi kung pipili ka ng 2-door, yung EG hatch, mahal eh. Medyo mahal. Ang mahal pa sa market mo. 180, hindi pa masyado maganda, no? Pero ito, 150, maganda na. Maganda na. Ano na lang, himasin. Himasin na lang. Oh, ito daw yung nagpapaganda sa 2-door, eh, no? Ay, ganun pala yun, eh. Sige, Pin. 2-door pa! Race ready. Okay guys, ipapakita namin sa inyo na kayang-kaya sumakay nito ng mga 4 na kalalakihan. Oo, harang mayari. Ha? Harang mayari. Yaw mo na, di may driver ba? Oh, may driver. Then, sige, papakita namin sa inyo guys na kayang-kaya ng 4 na kalalakihan. Hindi natin to. Para, ay God! Boy! Harap na to par! Baka mag-rub to. Ay, wag mo muna alis natin. Testing na ka mag-rub. Okay, testing natin kung mag-rub to. May test drive pa kita, paper. Okay, dito ako sa may guys kasi medyo mabigat to sa kabila. Dilim na ito tol ah. Ano yung tsura kapag nabukas yung park light? Ay, hindi. Yan ang stock niyan? Hindi. Aftermarket na siya. Pero Indiglo? Yung ba yung mga Indiglo shit? Ganda rin eh, no? Testing natin kung matagtag ba to. Ito yung 617 ba to? 70. 40 series. Ayun guys, nakasakay tayo ngayon dito dun sa white, no? Maganda pala to, yung mga mga wooden trimmings, no? VIP look ko. Pati yung ano niya, oh, nakaganon din. Okay din. Pero mga sumishetag sa mga ganito kababa, mababa na to. Sheta gang. Malinis ka rin talaga mag-kotse tol, no? Bihira ka siya magamit kasi ano pa lang siya? 69 kilometers. 69 lang to? Original. Ano pala, sariwa rin to, no? Ngayon ko lang siya talaga na detail. Again guys, nasa Batangas kami. Check natin dito. Kasi last time na pumunta ako rito, in every 10 seconds may nakikita akong project car tol. Civic. Maraming bubuo ng kotse dito. So ngayon, tetest natin yung theory na yun. Nasaan part pala tayo ngayon tol ng Batangas? Hindi pa Ayala to. Ito yung dito ginaganap yung Yabangan Nights. Dito ba yung nagbabambahan dito? Yung drag race. Tsaka itong GSR ni Papi Cakes. Matino tumakbo, matining, no? Hindi yung mga maulag-alog. Grabe yung pagkakakat nitong Santa Fe. Parang ginunting eh, no? Okay, ito ang takbo ng GSR. Grabe lumiko. Pero hindi nagra-rub, no? O yun, nagra-rub. Pero hindi masyado. Hindi sa bakal. Naka-pendural kasi. Okay din. Pero para sa 17, sa 40 series, hindi siya ganun katagdag, ah.
may nakita na ako. Lancer itlog. Dito, hanap pa tayo. Ito, may EK na naman, oh. Bigote. Ayun pa, may ES, may CT, Isuzu. Pucha, dito na. Ito na yung sunod. May FD din. Pucha, may ESI, may Jazz. Ilan na yun, no? Ang dami, no? Yung nakakatawa dito, guys, pag pupunta kayo Batangas. Ang dami talaga mga nag-kotse dito, promise. Ayun, may big body pa. For sale, oh. Plaso-plaso na lang, no? O, tapos dito na, may bigote na naman, oh. O, totoo yung theory talaga, guys. May mga parts lang talaga, yun, oh. May bigote. Dami rito, no? Kaya isang reason ba't gusto pumunta dito sa mga, guys, Batangas. May ano rin to, may dating din pagdating sa, tol, no? Parang kung kunwari car guy ka, tapos nalaman mo taga Batangas, may baon na rin, parang ganun, no? Ayun, may itlog na naman. Naka, gram lights ba to? O T37s. Parang T37, naka Jordans. Shoutout sa DC Audio Ibaan. Shoutout po kay Boss David, Good Deal Auto Salon. Tapos sa girlfriend ko po. Tapos ay kay Boss Ali, sa katulong ko mag-prep kahapon. Shoutout Boss Batots Magsan. Shoutout kay Boss Kersen aka Maclabi na lagi nang bubudol sa akin ng pyesa.